ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if. That's number 1. Anong pagkatapos nun? Pagkatapos ay bigyan ng instruction ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maging malakas. Anong sabi niya? Ihris ala ma yanfa'u. Seek that which benefit you. Ikaw ay maghanap ng mga bagay na makapagbibigay sa iyo ng kabutihan, ng benefit. Okay. So, seek that which benefit you. So, paano mo anong ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin na maghanap tayo ng bagay na makapag-benefit sa atin? What does it mean? Tinuturuan tayo ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magkaroon ng vision. Ang isang Muslim, hindi siya ghafil. Ano ibig sabihin ng ghafil? Unmindful. Walang direksyon ng buhay. Sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'. Inutusan niya tayo na maghanap ng mga bagay na ikabubuti natin dito sa mundo. Ang isang Muslim may goal, may vision. Okay? Ang isang Muslim, meron siyang minimithi. Okay? So, yun ang unang stage. Kailangan magkaroon tayo ng vision. Ang tanong, ano ba ang pinakamagandang goal? Anong pinakamagandang vision? Anong pinakamagandang makamit? Sino makakapagsagot na? Allah. Paraiso. Paraiso. Okay. Mashallah. Mubarak. Barakallahu fiik. Pero alam nyo ba, I think 4/5, 80% ng tao dito sa mundo, hindi ganyan ang goal. Ilan ang taong hindi nakakaalam ng tauhid? Ilan ang mga tao dito sa mundo na hindi nila alam na kung ano ang purpose ng kanilang buhay? Hindi nila alam na sila ay nilikha lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala upang sumamba lamang sa Kanya. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Yan po ang ating goal. Upang sambahin Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sa atin hindi na itong news, no? This is not surprise. Pero do you know, 4/5 of the world hindi alam to. Alhamdulillah. Maswerte po tayo. Alhamdulillah, magpasalamat tayo sa Allah na tayo ay mga Muslim. Pinanganak tayo mga Muslim. Alhamdulillah. So first stage pa lang, sinolve na ng Islam ang unang part. Magkaroon kayo ng vision. Ang vision ng Muslim ay pumasok sa paraiso sa pamamagitan ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Anong proof dyan? Sa Suratul Buruj, Innal ladhina amanu wa amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dhalikal fawzul kabir. Tunay na ang mga mananampalataya at gumagawa ng kabutihan, mapapasa kanila ang hardin, ang paraiso na kung saan may dumadaloy na ilog sa ilalim nito. Dhalikal fawzul kabir. At yan ang pinakamainam at yan ang pinakamataas na tagumpay, ang pagpasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. May goal na po tayo, may vision. Anong vision natin? Ay upang makamit ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, upang pumunta tayo sa kanyang paraiso. Subhanallah. So yung goal pa lang yun, maraming marami tayong dapat pag-usapan. Bakit kailangan nating ilagay ang goal ng paradise? Bakit? Mananatili ba tayo dito sa mundo? Magpakailanman? Ha? O bubuhay ba tayo forever? May forever ba o walang forever? No? No. Hindi, di ba? Mamamatay rin tayo. So, better think long term. No, sabi nila ngayon na think long term, right? Ano pang mas mahabang long term kundi yung eternity? No, ikaw ay mabuhay magpakailanman sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. That is the highest goal. Of course, meron din naman tayong goal dito sa mundo, no? Hindi naman ibig sabihin na tayo ay mamamatay rin naman tayo ay hindi na tayo magkaroon ng vision dito sa mundo. So kailangan din natin magkaroon ng goal, ng vision dito sa mundo. Okay. Ano bang topic dyan? Goal in akhirah, goal in dunya. So mga kapatid, try to think. Alam na natin ang goal natin sa akhirah, sa kabilang buhay. Pero ano ang goal natin dito sa mundo? Ano ang goal ng isang Muslim
dito sa mundo. What? Matapos ng pag-aaral, magtrabaho, magkaanak, magkapo, dapat meron tayong goal na sineset sa ating sarili. Okay. Kung ako tatanungin mo, ang goal ko ay, ang tawag nila ay immortality project. No? Immortality project. Gusto kong mag-immortal. No? Ano ibig sabihin? Ayoko na mamatay? No. Immortality project means, yun yung kahit patay ka na, wala ka na dito sa mundo, patuloy ang paggawa mo ng kabutihan. Na? Isipin mo, wala ka na dito sa mundo, pero tuloy pa rin ang paggawa mo ng kabutihan. Paano natin magawa yun? Brother Ibrahim, anong sabi ng Prophet Muhammad SAW? Anong dapat mong gawin? Kahit wala ka na dito sa mundo, patuloy pa rin ang paggawa mo ng kabutihan. Sadaqatul Jariyah. Ano pa? Ha? Marami sigurong pera to, sadaka kagad ang inisip eh. Meron kang nauna dun eh. Sige, ano pa? Pagkaroon na? Amal salih? Mabuti, wala doon salih. Tama, yung mga mabubuting mga anak. Ano pa? Tsaka yung isa na lang, last na. Yung ating kaalaman, yung knowledge na share natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang aking goal. Kung ako tatanungin mo, we should make a system na kung saan yung isa sa mga tatlo na ito ay it's ongoing kahit wala na ako dito sa mundo. Alhamdulillah. Yan mga anak natin, patuloy silang gumagawa ng kabutihan, patuloy silang nagdudua para sa atin. Alhamdulillah. Pero pag wala na sila, yung mga anak din nila, no? Yung sarili na. Number 1. Yeah. Number 2, yung sadaqah jariyah. Yung kayamanan mo na patuloy na nagbe-benefit sa mga tao. Kung ako magne-negosyo, yun ang aking goal. No. Kung ako magne-negosyo, yung negosyo ko ay magbibigay ng sadaqah jariyah hanggang yawm al-qiyamah bi'idhnillahi ta'ala. At hindi impossible yan. Nangyari yan yung well ni Uthman radiyallahu anhu. Ano? Yung balon na binili ni Uthman, isang sahabi, yung isang khalifa ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, ay hanggang ngayon, ang sabi nila, hindi ko pa ma-confirm Sheikh, kung totoo talaga to, hanggang ngayon daw ay nagbibigay benefit sa mga tao. Allah. Sadaqah jariyah. Meron tayong oras, Sheikh? Okay lang? Okay lang yung oras natin? Or depende sa kanila. Okay. So, i-wrap up na actually, kalahati pa lang. So, number 1, anong system natin to win in life? Magkaroon ng goal. Ano ba? Seek. Magkaroon ng goal. Anong goal mo? To be a strong believer. Pangalawa, ala ma yanfa'u, seeks that which benefit you. And number 3, okay, nandun ka na. Mashallah, gusto ko nang magbago. No. Gusto ko nang, meron na akong goal. Meron na akong patutunguhan. Okay? Anong gagawin ng isang Muslim? Wasta'in billah. Anong sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wasta'in billah. At ito ang pagkakaiba natin sa ibang relihiyon. No, yung mga inspirational talk nila, anong tinuturo nila? Anong sinasabi nila? You don't need anyone. You don't need anyone but yourself. Yani, medyo totoo naman yung maging self ano yun? Self ano? Ay, maging independent ka. Pero wala sila yung tawhid al-tawhid. Yun ang kulang sa kanila. No, wala silang tawhid al-rububiyyah. Tawhid al-rububiyyah. Pag tatanungin mo kayo, ano ba ang summary ng tawhid al-rububiyyah? Anong isasagot niyo? No? Tinanong ko Sheikh, meron akong Sheikh, Dr. Bilal. Sabi ko, Sheikh, i-summarize mo nga sa akin ng tawhid al-rububiyyah sa isang sentence lang. Sabi niya, la hawla wa la quwwata illa billah. Yun ang buod, yun ang explanation ng tawhid al-rububiyyah. Walang paggalaw, walang nangyayari dito sa mundo, liban lamang ito ay kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung kanyang pagkarap, pagka-Panginoon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa isang Muslim, siya ay naniniwala sa tawhid al-rububiyyah. So kahit anong gawin niya, anong goal pa man ang iniisip niya, anong education ang nagkaroon siya, anong skills, anong lahat ng iyon ay hindi mangyayari kung liban lamang yung pahintubutan ng Allah. Kaya sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano pangatlo? Wasta'in billah. Tayo ay humingi sa tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kung anuman ang ginagawa natin sa ating buhay. Right?
wasta'in billah. At paano humingi ng tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala? Well, merong dua. Anytime pwede kang magdua. Pero yung syar'i, yung legislated is magsala ka ng istikhara. Istikhara. Inshallah. I think one point in our life, karamihan sa atin dito ay nakagawa na ng istikhara. Okay. So, isang point na gusto kong i-emphasize dito is bakit ang isang Muslim kailangan niyang parating naalala Allah subhanahu wa ta'ala. Very critical to mga kapatid. Anong pagkakaiba natin ng mga Muslim sa ibang reliyon, ibang palataya? Bakit? Ang isang Muslim, hindi lamang siya naniniwala ng lahat ng bagay ay kontrolado ng Allah, siya ay naniniwala din na siya ay pagbibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, we believe in God. Yung mga Christian naniniwala sa Panginoon, right? Naniniwala sa na merong isang lumikha, right? Mga ibang reliyon. Pero nandun ba sa kanila yung tinatawag na yung husnudan? Yung good thinking of Allah subhanahu wa ta'ala. Maganda ang ating pag-iisip patungkol kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Hindi natin sinasabi na, wala na akong pag-asa. Wala nang pag-asa ang buhay ko. No, meron. Merong Allah. Nandiyan siya, nagmamasid, nakakaririnig ang Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Alam niya ang ating pinagdadaanan. Alam niya ang ating pinagdaanan. At alam niya ang ating hinaharap. At siya ay nakarinig. As-sami'. Huwag tayo mawalan ng pag-asa sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang point natin dito, huwag lang tayo magkaroon ng vision, magkaroon pa tayo ng action. No? At ang action ay pwede mong ibahagi ang action. Bago tayo mag-action, nandun yung tinatawag na tawakkul. Kailangan natin magtawakkal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kailangan natin magkaroon ng good opinion about Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag tayo mawalan ng pag-asa. Kung ano man ang nangyari sa atin dito sa mundo, is not the end of it. Allah, Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghani. Ano pa ba yung mga pangalan ng mga kapatid na subhanallah, no? Na pag alam natin ang mga asma at sifat, yung pangalan at mga katangian ng Allah, hindi tayo mawawalan ng pag-asa dito sa mundo. Kaya sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yaqulu Allah Ta'ala, Ana 'indi dhanni 'abdi bi. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, I am just as my slave thinks I am. No, I am able to do for him what he thinks I can do for him. So, Allah subhanahu wa ta'ala, huwag tayo pong mawalan ng pag-asa tungkol sa kabaitan ng Allah subhanahu wa ta'ala, tungkol sa kanyang kakayahan na bubuhin ang ating buhay natin. So, do the means. Gawin natin ang mga paraan upang tayo ay magtagumpay. At isa sa mga ang paraan na yon ay first seek the help of Allah, and then gumawa tayo ng mga appropriate measure. Gawin natin ang lahat mga dapat gawin upang makuha natin ang ating kagustuhan. Sabi ni Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah, sabi niya ang ibig sabihin ng tawakkul, yung pagtitiwala sa Allah ay una, magkaroon ng dependency sa Allah subhanahu wa ta'ala, na tayo ay umasa sa kay Allah subhanahu wa ta'ala at naniniwala tayo na siya lamang ang makapagbibigay sa atin ng ating mga kagustuhan.